Umasa si Putin na ang digmaan sa Iran ay ililigtas ang bumabagsak niyang ekonomiya. Ngunit ngayon nakiusap siya sa mga oligarko ng Rusya na mag-donate sa pamahalaan ng Rusya. Hindi biro yon. Totoong kinulong niya sila sa isang silid sa Kremlin at doon inilahad ang kahilingan niya. Ngayon, ang politiko na namamalimos ng pera sa nakakandadong silid ay hindi ibig sabihin nalulugi na siya. Pero tiyak na hindi ito nakakabuti sa kalagayan niya. Lalo na kung isasalang-alang na ngayon ay nakikipag-usap na ang mga oligarko na yon sa mga medyang kanluranin. Tingnan mo ito. Ilang linggo lang ang nakalipas. Inimbitahan ni Putin ang mga bilyonaryo at negosyanteng Ruso sa Kremlin. Pinapasok niya sila sa malaking silid. At nang maisara ang pinto, nilinaw niya ang gusto niya. Sinabi niyang ipagpapatuloy ng Russia ang digmaan hanggang masakop ang natitirang dunabas. Ngunit may malaking problema ang Russia. May malaking butas sa budget ng Kremlin. Sinubukan na nila ang lahat ng paraan para mapunan ito. Sa kasamaang palad, wala pa ring gumana hanggang ngayon. Kaya lumalapit na siya sa mga pinakanakinabang sa digmaang ito. Ang mga bilyonaryong may-ari ng kumpanyang pangdepensa ay kumikita ng bilyon-bilyon sa makinari ng digmaan. Ngayon, hinihinga na sila na magbahagi ng perang iyon. Bago ko ibahagi kung paano tumugon ang mga bilyonaryo, ipapakita ko muna ang mga ginawa na ni Putin. Noong nakaraang taon, kinumpiska ni Putin ang halos 50 bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian mula sa mga oligarkong hindi masyadong sumusuporta sa plano niyang buing muli ang Soviet Union. Yung mga hindi sumusuporta sa digmaan ng Russia, wala talagang naging pagpipilian ng mga oligarko. Nawalan sila ng lahat dahil ganun talaga sa Russia. Pero kahit yung 50 bilyong dolyar na yon, hindi pa rin sapat. Ngayong Enero, nagpatupad si Putin ng bagong buwis na nagdagdag ng pasanin sa karaniwang mamamayan at maliliit na negosyo sa Russia. Pero sa kasamaang palad para kay Putin, hindi ito umubra dahil wala namang masyadong pera ang mga mamamayang Ruso sa simula pa lang. Kaya sa kasamaang palad, kinailangan niyang mag-isip ng bagong plano. At kaya ngayon, hinihilingan niya ang mga oligarko na sumusuporta talaga sa pananakop na mag-donate na lang para magpatuloy ang pananakop. Alam mo, hindi raw ito sa pilit ang hinihini ayon sa kanya. Isa lang daw itong kawanggawa para matulungan ng bansa na nangangailangan. Ngayon, kung hindi pa sapat na nakakatawa ito, mas nakakatawa pa ang mga susunod na nangyari. Tinanong ang Kremlin tungkol dito at itinanggi nila ito. Ngunit sa kakaibang paraan. Ngayon, bago natin tingnan ito, mabilis ang paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Tuwing pinag-uusapan natin ang Russia, may mga Russian bot na nag-downvote ng mga video natin. Kaya malaking tulong talaga ang suporta ninyo sa amin. Ngayon, tingnan natin ang sagot ng Russia. Tinanong ang tagapagsalita ng Kremlin kung totoo ito. At sinabi niya na hindi. Hindi si Putin ang nag-isip ng ideya para sa kawanggawang ito. Sa katunayan, ang mga negosyante mismo ang nag-alok na mag-donate. Hindi na mamamalimos ng pera ang Russia. Kusa lang nagdo-donate ang mga tao. Hindi rin tumatangi si Putin, kaya bahala ka na kung paano mo yan iintindihin. Pero kahit ganon, baka nagtataka ka. Nagsara ang Strait of Hormuz dahil sa digmaan sa Iran. Mga 20% o halos 20% ng supply ng langis sa mundo ay parang nawala. Ibig sabihin, tumaas ang presyo ng langis at tumaas din ang demand para sa langis ng Russia. Hindi ba't dapat kumikita ng malaki ang Russia? Bakit sila namamalimos ng donasyon? Sige, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Tingnan natin paano tinatalakay ng Russian media ang digmaan. Sa Russia, sinasabing malaking problema para kay Donald Trump ang digmaan sa Iran. Ipapakita ko sa inyo ang isang pahayagan dito ngayon. Ito ang Izvestia, ang unang pahina. Sinasabi na nakikita natin may problema si Pangulong Trump dahil mataas ang presyo ng langis. Sinasabi pa ng dyaryo na nabigo ang Amerika na makamit ang estratehikong tagumpay sa digmaan sa loob ng 3 linggo. Pero may ilang benepisyo ang Russia mula sa mga nangyayari doon. Ang kamakailang pagluluwag ng US sanctions sa lanis ng Russia. Ikinatuwa ito ng Moscow at nagbigay ng pag-asa para sa mas pangmatagalang pagluwag ng mga parusa. At syempre, ang mahal na langis ay nagpapalakas sa budget ng Russia, nagpapagaan ng presyon sa kanilang ekonomiya at nagpapabigat ng presyon sa ekonomiya ng Europa. Tuwang-tuwa ang Moscow na ipunto ito. Masaya rin ang mga Ruso nang marinig nila si Pangulong Zelensky na nagbabala na ang Ukraine ay nahaharap sa kakulangan ng mga misil dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Natuwa rin sila nang marinig si Pangulong Trump na puno ng hinanakit kamakailan habang tinatalakay ang NATO.
Malinaw na naiinis siya dahil tumanggi ang mga kaalyado ng NATO na magpadala ng mga barkong pandigma sa kipot ng Hormuz. Nabanggit ko kanina ang presyo ng langis na pabor sa Russia. Pero may isa pang punto na dapat banggitin. Ang matagal na labanan sa Gulpo sa gitnang silangan at tuloy-tuloy na napakataas na presyo ng langis ay maaari magdulot ng pandaigdigang resesyon. Ibig sabihin, bababa ang demand sa langis ng Russia. Masamang balita ito para sa ekonomiya ng Russia. Ngayon, inilalarawan ng media ng Russia ang bigmaan bilang positibo para sa kanilang ekonomiya at sa ilang aspeto, tama sila. Dati, mababa ang presyo ng langis. At bukod pa dyan, ibinibenta pa ng Russia ang langis nito ng mas mura dahil sa mga parusa. Ibig sabihin, hindi talaga mataas ang presyo mula sa simula. At mas mababa pa ang kinikita ng Russia kaysa sa mababang presyo. Pero ngayon, mataas ng presyo. At bukod pa dyan, naibebenta pa ng Russia ang langis nito ng mas mahal. Kaya doble ang benepisyo nila. Mataas na presyo. At kumikita pa sila ng mas malaki dahil kaya nilang maghatid ng langis, di tulad ng mga bansang umaasa sa kipot ng Hormuz. At ayon sa Financial Times, talagang kumikita ng malaki ang Russia dahil dito, dahil ang US din, alam mo na, niluwagan ng mga parusa sa loob ng 30 araw. Kumikita ang Russia ng hanggang $150 kada araw bilang dagdag na kita dahil sa lahat ng nangyayari. Sa malas para kay Putin, bumalik sa kanyang 3 araw na espesyal na operasyong militar at tinatamaan siya sa alam mo na. Noong Marso, 23 linggo lang ang nakalipas, nagsagawa ang Ukraine ng kauna-unahang ganitong uri ng pag-atake na tinamaan ng Russia sa bahaging pinakamasakit para rito. Tinarget ng Ukraine ang Primorsk Oil Terminal na ginagamit ng Russia sa pag-export ng langis. Panurin ang pag-atake na ito. Ngayon, itong dahilan kung bakit napakahalaga ng terminal na ito. Tulad ng sinabi ko, isa ito sa pinakamalalaking oil terminal na pagmamayari ng Russia sa Baltic Sea. At bukod pa dyan, tandaan mo, nahihirapan talaga ang Russia na ipadalang kanilang langis sa Black Sea. Dahil, alam mo na, nandun mismo ang Ukraine at ugali nilang tirahin ang mga pantalan ng Russia, mga tanker ng Russia at mga refinery ng Russia. Kaya para maprotektahan ang sarili nito, mas madalas nang ginagamit ng Russia ang Baltic Terminal kaysa dati, na parang hindi siya kayang abutin. Nasa labas siya ng abot ng Ukraine. Nagkamali siya dahil nararanasan na rin ng Russia ang parehong problema ng ibang bansa sa kipot ng Hormuz. Kapag may naganap na pag-atake, alam ng lahat na posible ito at maaring maging karaniwan sa lalong madaling panahon. Kaya ang insurance ng mga Russian tanker na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ay biglang tumaas. Ibig sabihin, kahit hindi na umatake ang Ukraine, mas kumukunti ang kita sa langis ng Russia dahil kinakaya ng insurance ang tubo nila. Pero hindi lang doon natatapos ang masamang balita. Kasi, bawat araw na offline ang terminal, milyon-milyong buwis ang hindi nakokolekta ng Russia dahil hindi umaarangkada ang negosyo. Kapag may sunog, mahirap magpadala ng produkto. Bukod pa rito, lalong nagiging mahirap ang pagkukumpuni ng mga terminal, refinery, at oil tanker o siguro mga oil depot. Napag-usapan na rin natin ito dati. Nasa ilalim pa rin ng mga parusa ang Russia. Totoo, nagkaroon sila ng kaunting luwag sa mga parusa sa pagpapadala ng langis. Pero, nananatili pa rin ang iba pang parusa. At ang mga refinery ng Russia, ang industriya ng langis ng Russia, ay itinayo gamit ang mga kagamitan mula sa kanluran nung hindi pa nilulusob ng Russia ang kapitbahay nito. Alam mo, nung hindi pa nilulusob ng Russia ang kapitbahay nito. Pero ngayon na, ang mga pabrika at refinery ay nakadepende sa mga kagamitan mula sa kanluran. Kailangan nila ng mga kagamitan mula sa kanluran para maayos ito. Sa kasamaang palad, nawalan ng access ang Russia sa mga kagamitan mula kanluran dahil sa pananakop ni Putin. Ngayon, sigurado akong makakakuha pa rin si Putin ng mga iyon sa ibang paraan palihim. Pero tumataas ang gastos niya dahil dito at mas ginagamit niya ang mga ruta ng pagpupuslit. Alam ng mga opisyal mula sa kanluran ang nangyayari at pwede nila itong pigilan, kaya kailangan niyang maghanap ng bagong ruta. Dahil dito, natatagalan at nadidelay ang pagbabalik ng operasyon ng mga refinery. Ibig sabihin, apektado ang bank account ni Putin. Sabi ng Reuters, halos 40% ng kapasidad ng export ng langis ng Russia ay hindi gumagana dahil sa mga atake ng Ukraine. At hindi lang ito minsang nangyari. Noong nakaraang linggo, 3 beses ginawa ng Ukraine ang eksaktong pag-atake. Halos bawat ibang araw. Ibig sabihin, delikado na ang pangunahing sandigan ni Putin. Sa sobrang lala ng sitwasyon, nagbabala na ang mga exporter ng Russia
na posibleng magdeklara sila ng force majeure. Ito ay paraan para umurong sila sa kontratang napirmahan na nila dahil sa tingin nila ay di na posible magpadala mula sa mga daungan sa Baltic dahil sa mga pag-atake ng drone. Bukod dito, ipinagbawal ng gobyerno ng Russia ang pag-export ng gasolina dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Kakaunti lang ang gumaganang refinery sa Russia ngayon, kaya hindi nila maproseso ang krudo at gawing gasolina. Kulang ang supply ng Russia, kaya hindi nila ito na ipapadala sa ibang bansa at tinigil ang pag-export para matugunan ang lokal na pangangailangan. Mahalagang linawin na ang gasolina ay hindi krudong langis, lalo na para sa mga hindi sanay sa industriya ng langis. Nagpapadala pa rin ng krudo ang Russia kapag may pagkakataon, basta hindi nasusunog ang mga daungan at terminal ng langis. Pero ipinagbawal na ngayon ang pag-export ng gasolina sa loob ng susunod na 2 buwan dahil inaasahan ng Russia na magpapatuloy ang mga pag-atake at kailangan nila ang kakaunting gasolina na meron sila para sa sariling supply sa loob ng bansa. Ibig sabihin, 4 na taon na ang 3 araw na espesyal na operasyong militar ng Russia at tinitiyak na ngayon ng bansang gusto nitong sakupin na hindi na nito kayang tustusan ang digmaan. Malamang hindi ito ang plano ni Putin. Iyon lang muna ang para sa inyo. Ako si Sam. Kita-kits sa susunod na video.